Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Filipino, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, Ikalawang Markahan, Week 2, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ng wasto ang mga natukoy na salitang high frequency sa pagbuo ng maikling pahayag tungkol sa sarili at bansa. Pangalawa, nababasa ng may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. At nakikilala ang katangian ng tauhan sa binasang kwentong bayan. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay pagkilala sa katangian ng tauhan ng kwentong bayan. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa inyong mga natatandaan tungkol sa salitang dinaglat? Tumawag ng 3 mag-aaral upang idaglat ang mga sumusunod na salita. Ngayon naman ay pagmasdan ang larawan. Mga bata, nakakain na ba kayo ng pinya? Nais ba ninyo na kumain ng pinya? Ano ang napapansin ninyo sa pinya? Sa inyong palagay, bakit kaya maraming mata ang pinya? Ngayong araw ay malalaman natin kung bakit maraming mata ang pinya. Subalit bago ito ay kailangan muna natin gawin ang mga itinakdang gawain. Pag nagawa natin ang mga gawain ay kakain tayo ng pinya. Handa na ba kayo? Gamit ang salita o mga salita sa itaas, bumuo kayo ng pahayag tungkol sa iyong sarili, sa bansa. Halimbawa, nagpa-check up ako ng aking mata kay Dr. Molina kahapon. Alalayan ang mga bata sa pagbuo ng mga pahayag. Bakit kaya niyayakap ng mahigpit ng nanay at tatay ang kanilang anak? Mahal ba ninyo ang inyong magulang? Bakit? At paano ninyo maipapakita ang pagmamahal ninyo sa inyong magulang? Mga bata, sa araw na ito ay malalaman natin kung bakit maraming mata ang pinya. Subalit, kailangan muna nating malaman ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang higit nating maunawaan ang kwentong inyong babasahin at upang makakain na tayo ng pinya. Mga salita: malubha, naglaho, sumibol, natagpuan, pasalin-salin. Mga bata, bakit nga ba maraming mata ang pinya? Noong unang panahon, may isang mag-ina. Ang nanay ay masipag at maalaga. Ngunit ang kanyang anak na si Pinang ay maganda nga ngunit tamad. Laging inuutusan ng ina si Pinang, ngunit ayaw nitong sumunod. Madalas, nagkukunwari siyang hindi naririnig at lagi na lang nakaupo ng walang ginagawa. Dahil dito, labis na nainis at nadismaya ang kanyang nanay. Minsan, nagalit ang ina at nahiling niya na sana ay magkaroon ng maraming mata si Pinang upang makita ang lahat ng kanyang inuutos. Kinabukasan, hindi na nakita ang dalaga. Sa halip, tumubo sa kanilang bakuran ng isang halaman na may bunga na may maraming mata. Tinawag itong pinya mula sa pangalan ni Pinang. Malapit na tayong kumain ng pinya. Kailangan na lamang ay magawa natin ang mga natitirang gawain. Tara na mga bata! Sagutin ang mga sumusunod. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Sino sa mga tauhan ang maganda ngunit tamad na dalaga? Bakit ayaw sundin ni Pinang ang kanyang nanay? Nagkunwari si Pinang na hindi niya naririnig ang utos ng kanyang nanay. Sanay kasi siya na walang ginagawa sa bahay. Ano kaya ang katangian ni Pinang? Bakit nagalit ang nanay ni Pinang sa kanya? Ano ang hiling ng nanay nang makaramdam ito ng kabiguan at pagkadismaya kay Pinang? Isa na lamang ang kailangan nating gawin upang makakain na tayo ng pinya. Tara at magtulungan tayo.
Narito ang isang pangkatang gawain. Tukuyin ang katangian ng tauhan o mga tauhan sa teksto na itinakda sa inyong pangkat. Ipabasa sa mga mag-aaral ang maikling kwento. Ang sisiw. Si Isiw ay isang dilaw na sisiw. Palagi itong nakangiti sa lahat ng sisiw, kaya siya ay kanilang ginigiliw. Ano kaya ang katangian ni Isiw? Bakit nasabi mong si Isiw ay masiyahin? At ano-ano ang mga salita ang magpapatunay na siya ay masiyahin? Tukuyin ang katangian ng tauhan sa bawat teksto. Hanapin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Narito ang inyong takdang aralin. Pumili ng isang salita sa ibaba at gamitin ito sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. At, ngunit, o. Filipino, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, Ikalawang Markahan, Week 2, Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga pangatnig na at, ngunit, at, o sa mga sugnay na nakapag-iisa sa tambalang pangungusap. Nagagamit ang mga salitang high frequency sa pagbuo ng maikling pahayag gamit ang tambalang pangungusap na naglalarawan sa karanasan tungkol sa sarili at bansa. At nababasa ng wasto ang mga naisulat na natutuhang salita. Ang ating aralin ngayong araw ay pangatnig o pagtukoy sa tambalang pangungusap. Balikan natin ang itinakdang gawain kahapon. Pumili ng isang salita sa ibaba at gamitin ito sa pangungusap. Gamit ang mga salitang nakasalong guhit, bumuo ng pangungusap ayon sa larawan sa ibaba. Halimbawa, si Nico at Nico ay matalik na magkaibigan. Ang mga salitang ito ay tinatawag na pangatnig. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita o pangungusap. Halimbawa nito ay at, ngunit at o. Ipatukoy sa mga bata ang pangatnig sa mga pangungusap sa ibaba. Gamit ang mga salita, bumuo kayo ng maikling pahayag na maglalarawan sa inyong karanasan sa sarili at sa bansa. Halimbawa, masaya kaming pumunta ni Nanay sa Bicol. Tumawag ng mga mag-aaral na magpapahayag ng kanilang karanasan tungkol sa sarili at sa bansa gamit ang mga tinukoy na high-frequency words. Iproseso ang gawain ito. Basahin ang maikling kwento sa ibaba. Tukuyin ang mga pangatnig na iyong makikita. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Si Tyra, gitara. Si Tyra ay mahilig magtugtog ng gitara. Umaga, hapon at gabi, hindi siya nagsasawa. Kapag siya ay pagod, siya ay naggigitara. Kapag siya ay masaya o malungkot, siya ay naggigitara. Kaya siya ay binansagang Tyra Gitara. Narito ang isang pangkatang gawain. Gawin ang itinakda sa bawat grupo. Para sa unang pangkat, gamit ang pangatnig na o, bumuo ng pangungusap tungkol sa larawan. Isulat ito sa Manila paper at sabay-sabay basahin ng grupo sa unahan. Bigyang diin ang pagbasa ng pangatnig na o.
Para sa ikalawang pangkat, gamit ang pangatnig na at, bumuo ng pangungusap tungkol sa larawan. Sabihin ang inyong nabuong pangungusap sa klase habang pumapalakpak. Bigyang diin ang pagbasa ng pangatnig na at. Para sa ikatlong pangkat, gamit ang pangatnig na ngunit, bumuo ng pangungusap tungkol sa larawan. Sabihin sa klase ang inyong nabuong pangungusap at ipatukoy sa kanila ang pangatnig na inyong ginamit. Ang aklat. Kilala mo ba ako? Ako ay isang aklat. Sa bawat pahina ay may nakasulat. Mahalin mo ako at ingatan, sa pag-aaral mo, kita ay tutulungan. Anong pangatnig ang makikita mo sa tulang ito? Tukuyin ang pangatnig sa bawat pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Narito naman ang inyong takdang aralin. Pumili ng isa sa tatlong pangatnig sa ibaba. Gumawa ng pangungusap patungkol sa nais ninyong maging sa inyong paglaki. Sabihin ng pagbigkas ang iyong sagot. At o ngunit. Paalala, ipaunawa sa mga bata na upang matupad ang kanilang nais ay kailangan nilang mag-aral ng mabuti. Filipino, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang markahan, Week 2, Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ng wasto ang mga natukoy na salitang high frequency sa pagbuo ng maikling pahayag tungkol sa sarili at bansa. Nababasa ng may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. At naibibigay ang suliranin at solusyon sa binasang kwentong bayan. Ang ating aralin ngayong araw ay pagbibigay ng suliranin at solusyon sa kwentong bayan. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa inyong mga natatandaan tungkol sa pangatnig na at, ngunit at o? Gamitin ninyo ang mga pangatnig na ito sa pangungusap. Alam ba ninyo kung anong hayop ang nasa larawan? Sagutin ang mga tanong. Ano kaya ang ginagawa ng matching sa itaas ng puno? Ano kaya ang ginagawa ng pagong sa ibaba? Ano sa tingin ninyo ang relasyon ng matching at ng pagong? At sa iyong palagay, magkaibigan ba ang dalawang hayop? Bakit? Ngayong araw ay malalaman natin kung ano ang kaugnayan o relasyon ng matching at ng pagong. Handa na ba kayo? Ano kaya ang relasyon ng dalawang si matching at pagong sa unang larawan? Bakit kaya naging magkaaway ang dalawa? Tama ba ang makipag-away? Paano mo maipapakita na mahal mo ang iyong kaibigan? Mga bata, sa araw na ito ay malalaman natin kung bakit naging magkaaway si matching at pagong. Subalit kailangan muna nating malaman ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang higit nating maunawaan ang kwentong inyong babasahin. Ang kahulugan ng mga salita ay ang mga sumusunod. Maituturing, masasabi, nabigo, hindi nagtagumpay, masagana, mayaman o marami, tuso, mapanlamang, at patpat, manipis at mahabang piraso ng kahoy. Paalala, maaaring gumamit ng estratehiyang group reading kung saan ang bawat pangkat ay may bahagi ng kwento na kanilang babasahin ng pagbigkas, habang ang ibang pangkat ay tahimik na sinusundan ang pagbasa. Basahin ninyo muli ang mga salita sa kwento na nakasalungguhit. Gumawa kayo ng pangungusap gamit ang mga salitang ito. Ang mga salita ay samantala, sapagkat, subalit. Naunawaan ba ninyo ang kwento ni Matching at Pagong? Ating alamin kung talagang naunawaan ninyo ito.
Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tandaan mga bata na kailangang mag-ingat sa mga desisyon dahil maaari natin itong ikapahamak. Narito ang isang pangkatang gawain. Tukuyin ang nararapat na solusyon sa bawat suliranin na itinakda sa inyong pangkat. Isadula ang gawaing ito. Para sa unang pangkat, pagkatapos ni Pipoy maglaro ay tumakbo siya sa bahay dahil gutom na siya. Wala ang kanyang nanay at tatay sa bahay ngunit nakita niya ang isang tinapay sa mesa. Ano ang nararapat niyang gawin? Para sa ikalawang pangkat, sinabi ni Ginang Maria na magbibigay siya ng pagsusulit sa Pilipino bukas. Pagdating ni Rodel sa bahay ay inaya siya ng kanyang mga kaibigan na maglaro. Ano ang nararapat niyang gawin? Napansin ni Nilda na natutuyo na ang rosas sa bakuran. Nakita niya ang timba na may lamang tubig. Ano ang nararapat niyang gawin? Ipabasa sa mag-aaral ang maikling kwento. Si Jose. Si Jose ay isang batang mabait. Isang araw, napansin niya na mukhang uulan ng malakas. Nakita niya ang sinampay ng kanyang nanay sa labas ng bahay. Kung ikaw si Jose, ano ang iyong gagawin? Bakit? Iproseso ang gawaing ito. Tukuyin ang nararapat na solusyon sa bawat suliranin sa ibaba. Isulat ang A, B, C, D o E sa sagutang papel. Magbigay ng mga solusyon sa suliranin na nasa loob ng bilog. Naiinip ka dahil walang kuryente. Ipaalam sa mga bata na marami pang mga nakawiwiling gawain kahit walang kuryente, tulad ng pagbabasa ng aklat, paglalaro sa labas, pagtulong sa mga gawaing bahay, pakikipagkwentuhan sa pamilya o mga kaibigan. Filipino, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang markahan, Week 2, Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga pangatnig na samantala, sapagkat at subalit sa mga sugnay na nakapag-iisa sa tambalang pangungusap. Nagagamit ang mga salitang high frequency sa pagbuo ng maikling pahayag gamit ang tambalang pangungusap na naglalarawan sa karanasan tungkol sa sarili at bansa. At nababasa ng wasto ang mga naisulat na natutuhang salita. Ang ating aralin ngayong araw ay pangatnig o pagtukoy sa tambalang pangungusap. Balikan natin ang kwento ni Matching at Pagong. Ano ang naging suliranin ni Pagong sa kanyang nakuhang parte ng puno? Ano ang kanyang naging solusyon? Kung ikaw si Pagong, ano ang iyong magiging solusyon sa suliranin? Balikan ang mga pangatnig na at, o, at, ngunit gamit ang pangungusap sa ibaba. Ako ay pupunta sa plaza, ngunit sasaglit muna ako sa simbahan. Anong pangatnig ang nasa pangungusap? Gamit ang mga salitang nakasalungguhit, bumuo ng pangungusap ayon sa larawan sa ibaba. Halimbawa, masayang maglaro sa cellphone subalit mas masaya pa rin ang paglalaro kasama ang mga kaibigan. Gabayan ang mga bata sa pagbibigay ng mga pangungusap gamit ang mga salita. Ipaalam sa mga bata na ang paglalaro sa labas kasama ng mga kaibigan ay isang paraan upang manatiling malusog ang katawan. Balikang muli ang kwentong si Matching at si Pagong.
Ang subalit, sapagkat at samantala ay mga halimbawa din ng pangatnig katulad ng at, ngunit at o. Ipatukoy sa mga bata ang pangatnig sa mga pangungusap sa ibaba. Gamit ang mga salita, bumuo kayo ng maikling pahayag na maglalarawan sa inyong karanasan sa sarili at sa bansa. Halimbawa, tuwing kakain, hindi nawawala ang saging sa aming hapagkainan. Basahin ang maikling kwento sa ibaba. Tukuyin ang mga pangatnig na iyong makikita. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Masaya sa nayon. Ang tumira sa nayon ay ubod ng saya, lalo na tuwing pista. Munting tahanan ay di alintana, sapagkat busog ang puso sa saya. Narito ang isang pangkatang gawain. Gawin ang itinakda sa bawat grupo. Para sa unang pangkat, gamit ang pangatnig na samantala ay gumawa ng pangungusap tungkol sa larawan. Ibahagi ito sa inyong kaklase habang nagrarap. Gamit ang pangatnig na sapagkat ay gumawa ng pangungusap tungkol sa larawan. Ibahagi ito sa inyong kaklase sa paraang drama. Para naman sa ikatlong pangkat, gamit ang pangatnig na samantala ay gumawa ng pangungusap tungkol sa larawan. Ibahagi ito sa inyong kaklase sa paraang comedy. Ang bagyo. Narito ang kaganapan ngayon sa Isabela. Hinampas ng napakalakas na bagyo ang Isabela, subalit hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga tao na makakabangon sila. Samantala, sinabi ng Pangulong Marcos na agad na bibigyang tulong ang mga tao. Tukuyin ang pangatnig sa bawat pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Narito naman ang inyong takdang aralin. Gumawa ng isang pangungusap ayon sa larawan na nasa ibaba, gamit ang isa sa mga pangatnig na ating tinalakay. Gawin ito sa sagutang papel. Filipino, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang markahan, Week 2, Day 5. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!